Eto mga kababayan, Senador Bato umiiyak na. Mukhang nalalapit na yung pagsunod ni Senador Bato kay dating Pangulong Duterte sa dahig sa Netherlands eh. So ito ho mga kababayan, pakinggan ho natin ang pahayag ho ni Attorney Claire Castro patungkol ho dito sa sinasabi ho ni Senador Bato patungkol sa arrest warrant niya na katuwing may issue daw na lumalabas, no? Galing sa First Lady, mga kababayan, ay inilalabas daw itong issue about sa ICC. Alam naman natin matagal na yung issue na yan sa ICC, yung arrest warrant niya. 2017 pa yan nakapile eh. So kung ano man no ang mangyayari sa kanila, wala dapat sisihin dyan, hindi ang Malacanang, kundi ibang tao, kundi sarili nila. Kasi sila ho nagpatupad ng war on drugs na yan eh. Hindi ho ang Pangulo. Ang Pangulo natin, sumusunod lang sa batas. Kung ano ang nasa batas at kami kapag ikaw ay nagkasala, managot ka. Lalo-lalo na kung ang karapatan pang tao pa ang pinag-uusapan dito. So ito, pakinggan natin. Kasi sinisisi niya ang Malacanang. Sinisisi ang Malacanang. Ewan ko na lang talaga, mga kababayan. Sinisisi ng Malacanang sa kanilang kasalanan. Diba? Kung wala naman silang ginawang mali, ibig sabihin, wala akong ganun na arrest warrant na lalabas. Diba? Wala akong magpapile ng kaso, walang magre-reklamo, walang arrest warrant na mangyayari kung hindi sila gumawa ng mali nung panahon nila. Tuloy natin. Diba? Kasi sinabi, ES Lucas Bersamin kasi tatanong. Diba? Kung natanong, hindi naman nila binibring up yung issue. Minsan kasi ito si Senator Bato, dapat talaga nag-aaral muna ng news eh. Naku po. Paano ba yan, Senador Bato? Sabi po ni Attorney Claire Castro, mag-aaral ka muna ng news. Diba? Kasi nga mga kababayan, narinig natin dito sa kay Jose Claire Castro, sinisisi nila ang Malacanang kung bakit daw nababalik itong issue niya, about sa ICC. So, mga kababayan, ang nagtatanong kasi, media, di ba? Yung media ang nagtatanong. Di ba? Media ho ang nagtatanong. Hindi nga kay Attorney Claire Castro, kay Lucas Bersamin, di ba? Media ho ang nagtatanong, media ho ang nag-uungkat at nagtatanong ho sa Malacanang, katulad niyan. Di ba? Itong sinasabi lagi nila na issue nito kay First Lady, itong fake news na nilabas nila, di ba? Tama ba yon? O yan, tulad yan, di ba? Nilabas nila yan, fake news na yan. Yan daw yung fake news na inilabas nila. Ito yung pula, ito yung original, yung green. So, mga kababayan, naggawa sila kasi ng fake news. Ngayon, sasagutin nyo sila ng Malacanang. Siyempre, fake news eh. Diba? Alam nga naman pabayaan nyo sila ng Malacanang, maglabas lang sila ng fake news. Nauna sa lahat, ang nagsalita pa po dito ay ang ating Vice Presidente. Diba? Patungkol dito sa pagkasangkot daw mano ni First Lady dito sa namatay na si Paulo Tantoco dun sa Los Angeles. Diba? So, mga kababayan, hindi ho, mali ang pagsagot ng Malacanang dito sa kanilang mga ginagawang fake news. Kasi nga mga kababayan, gumagawa na sila ng fake news, alangan naman mananahimik na lang ho ang Malacanang. Ano yun? Hahayaan na lang na gawan nila ng mga fake news ang Malacanang? Sisirain nila ang Malacanang, pabagsakin nila si BBM sa paggamit lang ng paggawa ng fake news. So hahayaan lang ng Pangulo yon, hahayaan ng Malacanang, nagagawin nila yon, di ba? So ang ngayon, ang nangyayari, ang media ho ang nagtatanong, di ba? Siyempre ho, mga kababayan, sasagutin ngayon ng Malacanang kasi sila naman naglabas nito eh. Sino ba naglabas nitong fake news na yan? Abangan na lang natin kung sinong naglabas niyan at makukulong naman mananagot sa batas kapag hindi niya napatunayan itong mga nilabas niya. Kasi ito original Kitang-kita naman yung original at saka yung piki nila. Dinagdag nila sa baba. Dinagdagan nila.
ng kwento. Diba? Ang galing talaga nila mga kababayan, ano? Tuloy natin. Diba? Dapat nag-aaral siya ng news. Naku. Kasi kung ano lang yung tanongin sa kanya ng media as issue na, di niya alam anong pinagmulan. Naku. Paranoid kasi, di ba? Paranoid. Dapat tinanong niya muna paano na-bring up ito. Siguro ito, hindi ko alam kung anong ginagawa ni Senator Bato araw-araw, di ba? Hindi ko alam. Di ba siya aware sa ibang mga news? Di ba? Dapat tinanong niya muna, saan niya galing? Paano, bakit niya nasabi yan? Dapat ganon. Paano kasi? Di ba? Doon lang sila naniniwala sa fake news. Sa ginagawa nilang fake news. Di ba? Di ba? Pero senador siya dapat tulad na lang, yung AI video lang. Kaso, mga kababayan, iba talaga isip nila Kasi, AI video, isinare. Di ba? Sinare niya, AI video. Okay lang daw mag-share ng AI video. Okay lang kung ikaw ay normal na Pilipino. Ikaw, hindi public servant. Hindi ka hindi ka nagtatrabaho sa gobyerno. Piruin mo yan. Fake news. Si-share mo pa. Tapos sinuportahan mo pa. Naku, mga kababayan. Tuloy natin. Diba? Kasi, si ES ay tinanong ng media. Diba? Yudo ba yun? Paano kung may warrant of arrest kay Senator Bato? Ano sa tingin niyo dapat niya sagutin? Di namin siya pahuhuli. Di magkakaroon naman ng favoritism yon. Oo, hindi naman pwede yon. Kawawa naman si dating Pangulong Duterte, walang kasama doon Alam niyo naman, ilan sila yung gumanap diyan sa panahon ng AJK, nung War on Drugs. So, kailangan may kasama talaga siya. Tuloy natin. Kasi naging favorite nila si Digong dahil pinadala nila. So dapat di ba pantay-pantay? Pantay-pantay dapat. Kaya kailangan kasama si Bato. At sino pa yung mga kasama nila, dapat sila managot sa batas. Di ba pinadala nila sa dahig sarap-sarap ng weather dun. Di ba? Senador Bato, masarap pala dun Makaka-relax ka pa. Di ba? Kaya, ang sagot ni ES, same treatment. Same treatment. Diba? Parehas lang. Kung paano na-arresto si dating Pangulong Duterte, ganun din ang kay Senador Bato. Walang treatment. Walang special. Kung ano ang pagkahuli kay dating Pangulong Duterte, ganun din ang kay Senador Bato. Inisip mo, pag sinabi mo same treatment, at mukha nung ginawa namin kay Duterte, ibig sabihin wala siyang favoritism. Pantay-pantay ang tingin. Alam niya na. Presidente, senador ka man, walang magiging papaboran. Di ba? Kasi kung pinadala nila si dating Pangulo Duterte doon, edi ipadadala din yung ibang co-perpetrators. Alangan naman isa lang ang ipadala. Doon sabihin niyo, bakit siya lang? Oo nga naman. May kasama naman si dating Pangulo Duterte. Hindi naman boring, di ba? Siyempre, kasunod ka na. Bato. Dami-dami namin dito. Di ba? Ba't siya lang ang pinadala? So, yun yung point. Sa akin lang, di ba? Kung pinadala yung isa, bakit magkakaroon ng special treatment kay Senator Bato? Diba? Kung may warrant of arrest, diba? Di ipapa-arresto katulad ng ginawa. Hindi sila magpa-falter dito because they're just following and implementing and enforcing the law. RA 9851. Now, kung mali ang ginawa, wala pang sinasabi ang Supreme Court. Kaya ang sagot ni ES, Lucas Bersamin, kung sasabihin ng Supreme Court na gawin nyo muna na mag-hearing dito, then yun ang gagawin. Pero arestuhin pa rin. Talagang may aresto pa rin talaga. Antabay ka lang. At susunod ka na rin. Aloy. Diba? Kung may warrant pa rin, sa arestuhin pa rin, naman hindi ka arestuhin. Diba? It would be unfair. Para kay Duterte, na siya inaresto, tapos ikaw hindi. Diba?
Nga naman, unfair nga naman, mga kababayan. Kasi, si dating Pangulong Duterte, naresto, mga kasamahan niya na nagpatupad ng war on drugs, hindi pa kasama. Paano ba yan? Senador Bato, di susunod ka na. Yun na, sinagot ka na ni Yossi Claire Castro sa mga patutsada mong tuwing, ano daw? Tuwing may lumalabas na issue daw sa pagkadawit ni First Lady dito, ginalabas daw itong sinasabi niyang arrest warrant sa kanya sa ICC. Ayan. Masaklap nga naman, masakit din nga naman yun sa iba. Na ilan kayong magkakasama tapos isa lang yung nahuli, tapos may special treatment ka pa, so kailangan lahat kayo managot. Walang pantay-pantay, lahat pantay-pantay. Pantay-pantay po ang paghuli. Walang special treatment. So ang sasakyan mo, ibig sabihin yung sasakyan mo rin, same lang din ang sinakyan ni dating Pangulong Duterte. Diba? Ito naman, sabi nyo, alangan naman na pupunta ako doon nang di ka nakasimangot. Pangit, diba? Ito yun yung yung sasuna ng ating Pangulo, hindi siya pupunta. Okay lang, hindi naman sa kalaking kawalan Diba? So, una pa lang sinabi niya na, bawa, naririnig yung mga achievement ng Pangulo, mga nagagawa ng Presidente, talagang sisimangot siya, mga kababayan. Hindi niya matanggap yan. Diba? Siyempre, basta DDS, hindi talaga nila matanggap itong mga ginawa ho ng Presidente, mga achievement dito sa bansa, diba? Yung mga nagawang proyekto, hindi nila matanggap yan. Kasi, sa panahon ng nila, ano hong nangyari? Ang tagal ho. Ano nangyari? Bakit ang bagal ang paggawa ng mga proyekto? Sa panahon ni BBM, dito nyo makikita na talagang mabilis ang paggawa ng proyekto at napapakinabangan kagad ang mga tao. So, huwag ka mag-alala ho, Senador Bato. Wala ho kaming pakialam kung hindi ka ho pupunta. So yun maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Thank you. God bless po sa inyo.